Tayo po, mga kapatid, ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung ang gagawin mo lang daw ngayon ay tulad lang din ng ginawa mo kahapon, ano yung masasabi mong nagawa mong bago? Wala. Anong bagong karanasan ang matutuklasan mo kung wala kang gustong baguhin sa mga ginagawa mo sa buhay na ito? Sa pagsamba mo sa Diyos, anong ibig ko pong sabihin dito, mga kapatid? No? Sa pagsamba mo sa Diyos o sa pagsamba natin sa Panginoon, masasabi mo ba na iyon ay pagsambang hinahanap po niya? Sa pananalangin mo sa Kanya, masisiguro mo ba na naririnig Kanya? Sa mga ibinibigay mo po sa Kanya, naging masaya kaya siya? Yan po ang gusto ko pong ipaalala sa inyo sa umaga pong ito para po kung sakali na meron pong mali sa nagagawa po natin, ay maitama po natin ito hanggang may pagkakataon tayo na itama ito at baguhin. Sa Matthew 25 verse 14, ito naman po ay alam na po nating lahat. Ang sabi po ron, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. Gusto ko pong makita po natin yun, kaya binigyan ko po ito ng emphasis. Okay? Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. Ulitin ko po, binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ng isa ang 5,000, ang isa na may 2,000, at ang isa naman ay 1,000 pagkatapos siya ay umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal yon at nagtubo siya ng 5,000. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping yon at pinagsulit sila. Gusto ko pong makita uli natin to. Okay? Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping yon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na binigay niyo sa akin, at heto pa po ang 5,000 tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din, verse 22, nandyan pa ba? Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay niyong 2,000, heto naman po ang 2,000 tinubo ko. And verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga, makihati ka sa aking kagalakan. Verse 24, at lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo'y mahigpitan niya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Ang sagot po sa verse 26, masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo ang sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Verse 30. Yan, verse 30. Itapon sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Now, ano po yung gusto ko pong makita natin po dito? Okay, ito po. Lahat po sila ay binigyan ng Panginoon ayon sa kanya-kanilang kakayahan. Yung isa, 5,000.
Yung isa, 2,000. Yung isa, 1,000. So kung ano po yung ginawa po sa kanila, likewise, ganun din po ang ginawa sa bawat isa po sa atin ng Diyos. Binigyan tayo ng Panginoon ayon din sa atin pong kanya-kanyang kakayanan. Pero ang gusto ko pong pansinin dito ay yung pong nasa verse 19. Bumalik ang Panginoon at sila'y pinapagsulit sa mga bagay na ibinigay sa kanila. So meaning, isang araw mga kapatid ay babalik din po ang ating Panginoong Hesus at lahat po tayo ay magsusulit sa Kanya. Kung sakali po kaya na ngayon yung araw ng pagdating niya at tayo nga po'y magsusulit sa Kanya, hindi po kaya tayo mapahiya? Hindi po kaya tayo mahiya? Mga kapatid, dahil akala po natin yung mga ginawa po natin sa Kanya ay sapat na sa panuntunan niya. Alam niyo po ba mga kapatid na ang Panginoon ay meron pong standard? Alam niyo po ba yon? At kung hindi po natin ma-meet yung standard na ito, paano po natin masasabi na okay na yung mga bagay na ginagawa natin? Hindi ko po sinasabing mamimit po natin yung pong mataas na panuntunan ito ng ating Panginoon. Pero somehow ay ipinakikita natin, we try our best na maabot kahit papano sa paraan na alam natin na ma-meet po natin yung standard po na ito sapagkat yon ang ini-expect niya mula po sa bawat isa po sa atin. Now, bakit ko po sinabing mayroong panuntunan ng Diyos, may standard ng Panginoon? Tingnan niyo po ito. Amos 7:7, ito pa ang pinakita sa akin ni Yahweh. Siya'y nakatayo sa tabi ng pader na ginamitan na ng panghulog. Ginamitan na ng panghulog. Yung pader na nakatayo, naroon siya, ginamitan na ng panghulog. Nakita kong may hawak siyang panghulog. Sinong may hawak? Ang Diyos. Verse 8, tinanong niya ako, Amos, anong nakikita mo? Isang panghulog po. Tugon ko. Sinabi niya, sa pamamagitan nito'y ipapakita ko ang pagkakamali ng aking bayan. Yan po yung sinasabi ko mga kapatid na meron pong panuntunan ng Diyos, meron pong standard ng Panginoon. Pwedeng gumamit ka ng sarili mong standard pero susukatin ka ng Diyos ayon sa standard po niya at hindi ayon sa standard po natin. Kaya nakatayo po siya, sinusukat po niya yung pong pader na ginamitan na ng panghulog. So, mga kapatid, hindi po hahayaan ng Diyos na akala po natin ganun lang ay pwede na po para po sa atin. Now, balik po tayo doon sa atin pong pinag-usapang teksto. Ilan po yung salapi na ibinigay sa una? Ilan? Magkano ho yung ibinalik niya? Yung 5,000 na binigay sa kanya, tinapatan din po niya ng 5. Yung binigyan ng 2,000, magkano po ibinalik niya? Ganon din po ang ibinalik niya. Yung pong binigyan ng 1,000, may ibinalik ba? Yun lang ibinigay sa kanya. Yung 1,000, ibinalik niya, pero wala na po siyang ibinigay other than that. Amen po ba mga kapatid? So ano sabi po sa kanya? Masamang? Tinan niyo po doon sa verse 30 ng Matthew 25. Ano ginawa po sa kanya? Itinapon siya saan? Ang aliping walang, do'y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Itinapon sa labas, yung pong aliping walang kabuluhan. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Kapag hindi po natin naibalik sa Panginoon, yung bagay na ine-expect niya mula po sa atin ayon sa sukat ng ibinigay niya po sa iyo. Mga kapatid, ang tawag po niya rito masamang alipin. Tingnan po natin, mga kapatid, kung yung ginagawa po natin o yung ibinabalik natin sa Diyos in proportion sa Kanya bilang isang Diyos. Kasi minsan po, hindi maramdaman ng Diyos na siya ay Diyos. Dahil po sa manner ng pagtrato na ginagawa ng tao sa Kanya bilang isang Diyos. At baka isa rin po tayo
sa nagtatrato ng ganito sa Kanya. At yun po yung ayaw kong mangyari kung bakit po ito ibinabahagi ko at isineshare sa inyo. Para makita po natin, mga kapatid, kung isa tayo sa gumagawa rin ito. Ito po ang title natin. Diyos ba ako sa'yo? Nagtatanong ang Panginoon, Diyos ba ako talaga sa'yo? Kasi kung Diyos ako sa'yo, hindi ganyan yung manner. O yung attitude na pwede nating ibigay at ibalik sa isang Diyos na tulad po nung binabanggit ko. At meron po tayong basihan na yun po yung ipapakita ko sa inyo. Tingnan niyo po ito. Malakay 1:6, sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama. Bakit hindi niyo ako iginagalang? Ako ang inyong Panginoon, bakit hindi niyo ako pinagpipitaganan? Nilalapastangan niyo ako pagkatapos itinatanong niyo sa paanong paraang ka namin nilalapastangan? Nagsasalita ang Diyos at sinasabi niya rito yung kanyang nararamdaman. It's a natural thing na ang isang anak ay galang ang kanyang ama. Ang alipin ay igalang ang kanyang Panginoon. Pero sinasabi niya, ako ang inyong ama. Ako ang inyong Panginoon. Hindi lang yon, ako ang inyong Diyos. Ako yung lumikha sa iyo. Ako yung nagbigay ng buhay sa iyo. Ako yung nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Ako yon, ako ang Diyos mo. Po sa verse 19 ninyo, tumawag man kayo sa Diyos. Nag-close parenthesis po ako sapagkat yan po yung babanggitin kong lahat. Prayer. Hindi kayo pakikinggan. Kung ganyan ang ihahandog nyo sa Kanya. Verse 10. Ang sabi ng makapangyarihan si Yahweh, mabuti pa isaranan ninyo ng isa sa inyong mga pinto ng templo at huwag na kayong magaksaya ng panahon sa pagsisindi ng apoy sa ibabaw ng aking dambana. Worship. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog nyo sa akin. Ang aking pangalan ay ginagalang ng lahat ng bansa. Nagsusunog sila ng kamanyang at nag-aalay ng malinis na handog sa aking pangalan. Giving. Nandun po yung prayer, nandun po yung worship, nandun po yung giving. Ako'y dinadakila ng lahat. Ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko pag inyong sinasabing walang halaga ang aking dambana at kayo'y naghahandog ng mga pagkaing hindi karapat. Naghahandog daw tayo ng hindi karapat-dapat. At bakit po nasabi niya na hindi karapat-dapat? So yun po ang atin pong suriin ngayon. In the area of our giving. Amen po mga kapatid? O number 1, Diyos ba ako sa iyo? Bakit ganyan ang ipinagkakaloob mo? Doon po sa binanggit ko sa inyo. Bakit hindi matanggap ng Diyos yung ibinibigay nila sa Kanya? Dahil po yung ibinigay nila sa Diyos ay hindi po proportion sa Kanya again bilang isang Diyos. Para po sa kanila, yun po yung nararapat sa Diyos. Nagbigay po sila base sa pananaw nila kung sino ang Diyos. Amen? Standard po nila, hindi standard ng... Hindi po ba ganun din tayo minsan? Kung magkaloob sa Diyos, kung ano lang din yung gusto nating ibigay sa Kanya, at hindi talaga yung nararapat para sa Kanya bilang isang Diyos. Yan po yung gusto kong sabihin, mga kapatid. Hindi dahil nagbibigay ka, okay na sa Kanya. At hindi man lang tayo nagtanong o nag-isip na yung bang ibinibigay ko sa Kanya, tinatanggap ba Niya? Yes, tinatanggap Niya kung yung ibinibigay po natin, again, ay proportion sa pagiging Diyos Niya. Pero itong mga taong ito na pinag-usapan natin, nakita nyo, hindi po natanggap ng Diyos
yung pong mga handog nila sapagkat kinonsider ng Diyos na hindi ito nararapat. You see, hindi ko sinasabing wag po natin itong gawin, mga kapatid. Pero tingnan po ninyo ang mga taong ito sa level ng kanila pong pagbibigay. Tingnan niyo po ito. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Yung ari-arian nila pinagbili at ibinigay sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Tapos masaya ang kalooban nila. Anong level po ito, mga kapatid, sa tingin ninyo? Anong level ito? Hindi ko po sinasabing gawin po ninyo na ipagbili po ninyo yung lahat po ng mga property nyo o yung pong mga ari-arian po ninyo. Ipinakikita ko lang sa inyo rito kung bakit nila ito kayang gawin. Kasi hindi ito ordinaryo. Pero kapag tiningnan mo sa kanila, yung level ng kanilang pagkakaloob, pagka sinabing ito'y para po sa Diyos, again, no question asked. Grabe, mga kapatid. Napakahirap nitong gawin. Pero nagawa nila, hindi ko alam kung ano ang nasa sa loob ng puso't kaisipan po nila. O ito pa, tingnan nyo. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa Iglesia ng Macedonia. Yung ginawa o nagawa ng pag-ibig ng Diyos. Yun po ang nag-udyok. Yun po ang nagsanhi sa kanila kung bakit kaya nilang gawin yung mga bagay na ito sapagkat ramdam nila na ang Panginoon ay hindi nagkulang sa kanila. Ramdam nila na ang Panginoon ay sobra ang pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Tingnan niyo po, karugtong. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng paghihikahos, anong attitude? Anong karakter? Sa kabila ng paghihikahos, your situation does not matter. Your circumstance does not matter. Kahit po ganito ang kondisyon mo, dahil alam mo na mayroong pong Diyos na nagmahal sa iyo, kaya mong magbalik ng anumang bagay na meron ka, bunga ng pag-ibig mo rin sa Kanya. Amen po, mga kapatid. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Hindi po sila kontento doon sa bagay na ginagawa lang nila ngayon. Kaya nga pinakita ko sa inyo, kung hindi natin babaguhin yung antas ng ating pananaw, base sa ating pananampalataya kung sino ang Diyos natin, mananatili po tayo sa ganun level at hindi po tayo makakaangat doon. And therefore, wala kayong mararanasang ibang karanasan o matutuklasan na bago na pwedeng mangyari sa buhay po ninyo, not unless meron tayong gagawing desisyon sa buhay na ito. Alam ko ito, sabi po niya, sapagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili kanginauna. At pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo pa itong isa. Yung manner kung bakit po nila ginagawa. Hindi namin binawasan. Kailan? Kahit sa panahon ng dininig namin ang iyong tinig, sinunod namin lahat ang inuutos mo sa amin. Mga kapatid, huwag po sana ninyo akong mamisinterpret dito. Naisipin ninyo na lagi na lang pera ang binabanggit ko o tinuturo ko sa inyo. Hindi ko po kailangang ulit-ulitin ang bagay na ito sapagkat alam ko na ginagawa nyo na ang bagay na ito. Ang akin lang,
Kung ginagawa nyo rin lang ito sa Kanya, gawin po ninyo ito in proportion kung sino siya bilang. Kasi kung ano tinanggap mo sa Kanya, yun din ang inaasahan niya. Again, na ibabalik mo. Hindi po, mga kapatid, pwedeng magbago. Yung 5,000 na binigyan ng 5,000, yun din ang binalik niya. Bakit hindi po 3? Bakit kailangan 5? Pwede naman siya magbalik ng 3. Yun lang ang kinita. 3 lang. Hindi po eh. Itinapat talaga niya. O bakit hindi ginawang 7? Sapagkat hindi ka pwedeng hihigit doon siya nagbigay sa iyo. Kung kasi ano yung ibinigay, ayon sa kakayahan mo, yun din po yung bagay na ine-expect niya sa bawat isa po sa atin. Amen, mga kapatid. Philippians 4:17, hindi siya hangad kung laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y ano? Sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Para pa rin po ito sa atin. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis nung kaloob. Higit pa sa pangangailangan na tulong nyo sa akin na dala ni Epaphroditus dito. Ang mga iti ano raw? Masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod at kung ganito ang mga nagkakaloob sa Diyos, masaya, hindi nililimitahan ng Diyos, hindi pinangihinayangan ng Diyos. Ano daw po ito sa Kanya? Isang masamyong, mga haing kalugod. Tinanggap po ba ng Diyos? Hindi. Ang kanilang kaloob. Tinanggap. At yan po yung objective ng mensahe pong ito. Gawin mo siyang Diyos sa pamamagitan ng iyong paghahandog. Iparamdam mo sa Kanya na siya ay Diyos. Yun lang po, mga kapatid. Yung maramdaman man lang ng Diyos na siya ay Diyos. Pangalawa, Diyos ba ako sa iyo? Bakit ganyan ang pananalangin mo? At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad saan? Mapagpaimbabaw. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita gaya ng ginawa ng mga Hentil nang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Verse 8, huwag nyo silang. Ano pong makikita natin dito, mga kapatid? Meron pong panalangin na paim. Hindi po sa totoo. Ito po ang ibig kong sabihin dito, mga kapatid. Pwedeng maganda at tama sa pandinig yung binibigkas mo, yung sinasabi mo sa panalangin mo. Pero ang tanong, tama rin po ba ang kondisyon ng puso mo? Sabi na salita ng Panginoon, from the abundance of the heart, the mouth speak. Tama po ito. Kung ano daw po ang laman ng atin pong puso, yun ang inilalabas ng atin pong bibig. Pero kayo na rin po ang sumagot, mga kapatid. Kaya po ba ng tao na magsalita ng maganda kahit hindi tama ang puso niya? Kaya po ba, mga kapatid, na magsalita ng maganda ang isang tao kahit hindi tama ang puso niya? Kaya ba? So yes! At yun po ang ibig sabihin ng pagpapaimbabaw o mapagpaimbabaw. Iba ang sinasabi niya sa laman ng puso niya. At baka po ganyan tayo, my concern, ay baka ganyan po tayo sa harapan ng atin pong Diyos kung tayo po'y nananalangin. Tingnan po ninyo kung paano po ang Panginoong Jesus na nag-set ng halimbawa when it comes to prayer. Sabi po niya rito, sinabi po niya actually kay Jeremiah, no? Huwag mong panalangin ang mga taong ito. Jeremias, huwag kang manangis para sa kanila. Bakit? Sapagkat hindi kita pakikinggan, siya mismong nagsabi kay Jeremias, huwag na. Huwag mong gawin ito para sa kanila, Jeremias. Hindi kita pakikinggan.
So anong ibig ko sabihin? Hindi po lahat ng prayer natin ay pinakikinggan ng. Now, sabihin niyo po sa akin, masasabi mo rin ba na naririnig niya ang panalangin mo? Gaano ka ba kaseryoso pagdating sa bagay na ito? Nananalangin ka lang ba dahil kailangan mo lang na manalangin? Pero yung lalim nito para sa iyo, hindi ganon ang naaabot nito nararating? Ramdam mo ba na nariyan siya kapag nananalangin ka? O parang wala lang dahil sanay na tayong yun lang? Dahil ganun tayo. Masabi lang na nakapanalangin ka. Kasi ikaw naman po ang pwedeng sumagot nito. Wala pong iba na pwedeng humusga sa iyo. Sapagkat ang atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos is what? A personal dealing with God. Tingnan niyo po si Lord. Verse Matthew 26:36, sinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag ang maghirap ang kanyang. Verse 38, sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib na hapis na halos ikamatay ko. Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng konti, nagpatira pa siya at church, first time na nagsabi ang Diyos sa mga alagad ng kanyang nararamdaman. First time na nakiusap ang Panginoon, samahan niyo ako, kahit man lang sa loob ng isang oras. First time na nakiusap din ang Panginoon, mga kapatid. Diba? Nasamahan siya sa pananalangin. Ano ginawa po ng mga alagad? Sinabi niya rito kasi yung nararamdaman niya. Ang puso ko'y tigib. Sinabi niya sa kanila. Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Meron na po siya rito hinaharap. At kailangan niya rito ng comfort. Kailangan niya rin ng katuwang. First time na ginawa ng Panginoon na humingi siya. Nasamahan po siya. Amen. So anong matututunan natin dito sa pangyayaring ito? At ano pinakikita ni Jesus sa atin dito? Na kailangan po nating manalangin. Bakit? Dahil meron pong naghihirap ang loob. Meron pong humaharap ngayon sa matitinding pagsubok. Meron din po ngayon na nawawalan na ng pag-asa. Meron din po sa atin mga kapatid na may bantana ang kanilang buhay. At kailangan po nila ng tulong. Kailangan po nila ng karamay. Tulad po ng atin pong Panginoon na inasahan niya ang mga alagad, pero anong ginawa? Natulog. Hindi po sila nakiisa sa pinagdaraanan po ng atin pong Panginoon. At marami pong mga Kristiyano ngayon, hindi na po nila magawang makapanalangin. Hindi na nila kayang magbigay ng oras sa Diyos. At kung manalangin man, mga kapatid, wala pong laman. Wala pong meaning, masabi lang na siya ay nakapanalangin. Church, huwag po nating kakalimutan yung kausap mo rito ang Diyos. At alam niya kung seryoso ka o interesado ka, nakausapin po siya. At dito natin makikita, mga kapatid, dito lang makikita niya kung may pagpapahalaga tayo sa Kanya. Yung ibinibigay natin sa Kanya, best time ba natin o leftover natin? Madalas ba natin siyang kausap o kung kailan lang natin maisipan? Tanong, Diyos nga ba ako sa inyo? At ang pwedeng sumagot nito, mga kapatid, walang iba kundi po tayo.
Hindi sapat ang pagiging isang Kristiyano. Ang tawag sa iyo, Kristiyano. Yes. Ang tawag sa iyo, anak ng Diyos. Pero kumusta yung ugnayan mo sa iyong Diyos? How is your prayer life? Paano mo na-enjoy siya sa araw-araw ng buhay mo? Ikaw ang makasasagot nito. Kaya tingnan niyo, sabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon. Ngunit hindi naman niyo ginagawa sinasabi ko. And Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon. Tinatawag niyo akong Panginoon, hindi niyo ginagawa sinasabi ko. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian. Mga kapatid, huwag nating hayaan na masayang yung bawat pagkakataon na meron tayo. Ito, hindi sinasadya kung bakit naging ganito ang sitwasyon natin. Sapagkat binigyan tayo ng mas maraming oras at panahon ng ating Panginoon to be with our family. At doon din po, pwede po tayong sama-sama na manalangin sa ating pong Diyos. Hindi masayang. Ngayon, parang bumabalik na naman sa normal. Nakita nyo? Puno na naman po ang mga mall na dating hindi naman ganon. So malilibang na naman po ang maraming tao. Ano na naman po ang gustong gawin? Sa tagal na nakakumpine, sa tagal na, na lockdown, parang gustong lumaya. Pero hindi nila alam. Yun yung pagkakataon na binigay sa kanila ng Diyos to commune with Him, spend time with the Lord. Kaya po ito ginawa ng Diyos. And finally, Diyos ba ako sa inyo? Bakit ganyan ang pagsambang ginagawa mo? Paggalang na handog sa akin ang bayang ko, paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila, walang kabuluhan. Una, hindi tinanggap ng Diyos ang kanilang mga handog. Pangalawa, hindi marinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Ngayon naman, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Bakit po nangyayari ito? Dahil hindi natin ibinabalik sa Kanya yung ginagawa natin, mga kapatid, in proportion sa Kanya bilang isang Diyos. Sunday after Sunday, binibigyan din tayo ng Diyos ng pagkakataon dito to worship Him. Diba, Matthew 23:23, from now on, you will worship me in spirit and in truth. Lahat po tayo, somehow, equally, binigyan ng Diyos ng privilege to honor Him, to worship Him. Sunday after Sunday. Pero kayo po ang sumagot, mga kapatid. Pakiramdam po ninyo, feel nyo ba, na doon po sa ginawa po nating pagsamba, ay masasabi mong tunay kang nakasamba. Ramdam mo ba yung bagay na ginawa mo? Sapagkat ikaw lang ang pwedeng makasagot nito kung paano mo siya sinasamba sa buhay mo. Kung paano mo gusto siyang itaas sa pamamagitan ng bagay na meron ka. Yung tinig mo, yung kamay mo, yung katawan mo. Kung paano mo ipinakikita ang galaw nito, ito ba'y isang uri ng pagsamba? O umaayon lang po tayo doon sa flow. Wag po, mga kapatid. Sapagkat hindi po natin masasabi again na sa mga susunod na araw ay meron pa tayong muling pagsamba. What if? Ito na pala yung hulin mong pagsamba. Huwag naman sanang loobin ng Diyos. What if ito na pala? Nakapanghihinayang na binigyan ka ng pagkakataon, pero hindi mo na ibigay 100%. At yun po, mga kapatid, kung po ganun lang yung manner ng ating pagsamba, it's about time na baguhin po natin ito.
Itaas po natin yung level o antas ng pagsamba mo sa Panginoon. At huwag kang masatisfy lang doon sa bagay na binanggit ko. Kung yung pagsamba mo kahapon ay yun lang din pagsamba na gagawin mo ngayon, walang bagong karanasan ka na masasabi na sumamba ka doon sa next level na ine-expect ng Diyos sa'yo. First Chronicle, ang lahat ay kumilalang dakila ang kanyang ngalan. Ang lahat, lumapit ang bawat isa na may haing ihaalay. Sambahin mo ang Panginoon. Sa diwa ng kabanalan. Yun po yung respeto. Ganon mo po siya tinitingnan bilang Diyos mo. Na inihahanda mo ang sarili mo, nakaharap sa Kanya. At kung may nakikita ka na unacceptable sa Kanya, isettle mo na before. Sapagkat gusto mo nga na mai-present ang sarili mo. Tuloy nga natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Basado karugtong, banal at ito ang karapat, dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung anong kalooban ng Diyos, kung anong mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Magbago na. Church, 2022 coming. Huwag mong hayaan po yung 2021. Yung pong manner ng ating pong mga ginagawa sa Diyos, yun lang din pong gagawin natin kahit na po dumating ang 2022. Convince mo naman ang sarili mo. Challenge mo naman yung buhay mo. Lord, hindi rin po ako masaya kung ganito lang din ang magagawa ko para sa inyo. Hindi rin po ako na masaya, mga kapatid. Pwede mo sabihin ganon. Lord, hindi ako masaya. Sapagkat gusto ko meron akong magawa more than sa nagagawa ko na. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga yung tanong niya, Diyos ako, Diyos ba ako sa inyo? And here's my conclusion. Gaya po ng binabanggit ko, darating ang araw pagsusulit natin sa Kanya yung lahat ng ito. At susuriin niya tayo kung yung mga ginawa natin ay masasabi nating mahalaga sa Kanya. Dahil ganun siya. Ganun natin siya kinilala bilang isang Diyos. Mga kapatid, 1 Corinthians 3:12. May magtatayo na gagamit ng ginto, pilak at mamahalagang bato. Meron namang gagamit ng kahoy, dayami at pinanggapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Tingnan nyo yung ginamit po nila. May gumamit po ng ginto, pilak, at mahalagang bato. Bakit meron pong gumamit ng dayami, kahoy, at pinaggapasan? Dahil yon ang pananaw nila sa Diyos. Yung isa ang pananaw nila sa Diyos, ginto, pilak, mamahaling bato. Yung isa ang pananaw sa Diyos, kahoy, dayami, pinaggapasan. Mga kapatid, ikaw, sa bagay na ginagawa mo sa Diyos, sa pananalangin mo sa Diyos, sa pagkakaloob mo sa Diyos, sa pagsamba mo sa Diyos, dagdagan natin sa pagsunod mo sa Diyos, masasabi mo ba na lahat ng iyon ay pwede nating itulad sa ginto, sa pilak at mahalagang bato, at hindi tulad ng kahoy, dayami at pinaggapasan? Darating ang araw,
Ayoko po sana na meron tayong pagsisihan. Dahil gagawin mo lang pala isang bagay, bakit hindi mo pa ginawa the best na pwede mong gawin? Always remember this, church. Siya isang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.